Anyways, good morning everyone. So, welcome to Spiritual Warfare Conference 2025. So, kung sino katabi, I'm so glad you're here. Dapat yung totoo ha, sabihin mo rin sa kapila, I'm so glad you're here. Hallelujah. So, sige, palakpakan naman natin ang bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino ba ang pinakamalayo dumating? Nag-Kernan, malayo, no? Ay, may Pangasinan ba? Ayun! Pangasinan! Palakpakan naman natin ang mga taga-Pangasinan. Dumayo pa sila para lang maka-attend ng ating gawain. Akala ko, nag-Kernan ang pinakamalayo eh. Okay? So, anyways, before we start, mag-pray po muna tayo. But, I don't want, ako lang yung mag-pray. Tayo muna tayong lahat. And gather siguro 3 to 4, 3 to 5. And let's pray for today. Pag-pray natin yung pagkilos ni Lord. Let's pray for the Holy Spirit to move. Let's pray for God's covering and protection sa ating lahat. Protektahan ni Lord yung mga bumabiyahe, tayong mga naririto na. Let's also pray yung mga equipment, yung mga gamit, ingatan ni Lord. Okay, so mag-assign na lang kayo kung sino prayer leader ng group mo. Isa na lang pag-pray. You just agree in prayer. Hallelujah. And we're asking for the Holy Spirit to heal. Kung dumating ka na may karamdaman, that God will heal you. Kung dumating ka na mayroong kabigatan, spirit of heaviness, or maybe bondage, that the Holy Spirit will set you free. Oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Let's also pray no distractions from the enemy. Walang mga distraction na gagawin ng kaaway. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Be enthroned. Be enthroned in this place, Lord. And as we enthrone you, we dethrone any work of the enemy. Ikaw lang ang mauupo sa trono, Panginoon. Ikaw lang, wala nang iba. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, sanctify our minds para makapag-focus kami. Oh Lord, sanctify our hearts that we would be hungry and thirsty for more of you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we pray simula sa pasimula namin hanggang sa pagtatapos mamaya, that you alone will be glorified. You alone will be enthroned, Lord God. And we just declare that this place is holy ground. Lord, this place is holy ground, Lord. Lord, even our minds, even our hearts, we declare they are holy ground, Lord God. Para sa iyo lamang, Panginoon. And we declare that any work and every work of the enemy is destroyed even right now. Lord, wasak na, dinurog mo na, dahil lang sa iyong kamatayan sa krus, nagtagumpay ka na. Lord, even right now, we claim the victory that you have given. And we thank you, we honor you, bless. Lord, itong unang session na to, kayaan mo, Lord, let the spirit of wisdom and revelation be upon all of us. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige, good morning po. And once again, welcome to our Spiritual Warfare Conference 2025. Actually, parang hindi ako nagkakamali. Dapat last year, October, meron tayo. Okay? Pero inner healing yata. Kaya hospital na ako, so hindi tayo natuloy. So, anyways, this year, thank the Lord, natuloy tayo. Lakpakan natin si Lord. Hey! Ganito po, meron na isang house rule na nakalimutan yung mga nabanggit. Pwede po kumain habang nag-session. Okay? Pwede naman po. Huwag lang po, yung sasaw-saw yung pasapag buo. You can eat para lang, alam niyo yun, maraming bumiyahe. Maybe you haven't had breakfast yet. So pwede po kumain. Yun nga lang po, not in a distracting way. Okay? So do it in such a way na hindi mag-distract ng inyong katabi. So who's ready for session 1? Yeah! Okay. Lahat po ng session ngayong umaga ay hako sa Ephesians chapter 6. When we are talking about spiritual warfare, okay, napaka-elementary po at napaka-basic or napaka-foundational rather ng Ephesians chapter 6 from verses 10 to verses 20. So yung first two sessions ko, yung third session ni Pastor Ryan is based on Ephesians chapter 6.
Yung sa hapon po, iba na. Yung breaking curses. At yung last session, yung anointing service natin. Okay? So ngayon po, lahat ng umaga ay nakabase sa Ephesians chapter 6. So let's go to our passage. Ephesians 6 verse 10. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Everybody say devil's schemes. Alam niyo ba, pinagpaplanuhan tayo ng demonyo? Bawat isa, pinag-aaralan niya kung ano yung strength mo, ano yung weakness mo, kung saan ka papaltik. Alam ng demonyo kung saan. What makes you tick? Saan ka bumibigay? Saan ka pumipitik? Diba? May mga bagay na gano'n eh. So, alam yan ang kaaway. Okay? So, minsan sa atin, bumibigay pag nasigawan, pag na-offend. Diba? Papalagdan, nawawala ang pagiging Kristiyano mo. Marami, pumipitik pag nagdadrive ka at kinakat ka. Diba? Nawawala ang pagka-Kristiyano. Yun yung tinatawag nating devil's schemes. May plano siya para sa bawat isa. Amen? Sabi dito, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi mo siya katabi, hindi ikaw kaaway ko, ha? Hindi ka kakitin mo. Okay? Kahit minsan sakit siya sa ulo. Okay? Kahit minsan pasaway. Nagde-text ka, hindi nagre-reply. Okay? Hindi siya ang kalaban. Okay, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? Now let's go to the next slide. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, everybody say, day of evil. Day of evil. Ibig sabihin, darating at darating yan. Okay, sabi, when the day of evil comes, hindi sinabing if. Yeah. Sabi, when. Darating at darating yan, kaya ang importante, magpakatibay tayo. Magpakalakas tayo. Para pagdating ng tukso, pagdating ng pagsubok, ready ka. Okay? Put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Ang goal dito, pagkatapos ng bakbakan, nakatayo ka pa rin. Okay? Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ay, iba na to? Advance? Ano ba? Ano ba? Ayan. Yan. With the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Sige, Marty, manual mo na. Okay? In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Verses 19 and 20. Okay, pray also for me, that whenever I open my mouth, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So itong Ephesians po, ito po ay isang church na tinanim ni Apostle Paul. Okay? So ang tawag doon, church plant. Siya yung nagpasimula nito, and when you go back to the book of Acts, okay, sa book of Acts, chapter 19, makikita natin yung pagpunta ni Apostle Paul sa Ephesus. Okay? Now, ito po ang Ephesus. Tugmang-tugma at eksaktong-eksakto yung kanyang panawagan, our struggle is not against flesh and blood. Dahil ito po Ephesus, ang background niya, ito po ay nasa modern day Turkey. Okay? Ang Turkey ba ngayon ano siya? Muslim. Muslim country. Muslim. Tama po ba? Yeah. Turkey is a Muslim country, and dati, okay, malago ang gawain. Nung nagpasimula si Apostle Paul ng church in Ephesus, lumago. In fact, sa Bible, sila yung isa sa pinakamasisipag na simbahan. Okay? So, it was filled with paganism,
with demonic influence and of idol worship. Ang pinakasinasampa nila ay si Artemis. Okay, in Greek, ang pangalan niya Artemis, pagdating sa Roman equivalent, si Diana. Nakilala kayong Diana? Princess. Si Diana, si Wonder Woman. Di ba Diana siya? Ay, okay. Tama? Tama ba? Ganun kay Justice League. Si Wonder Woman, si Diana siya, di ba? Okay, so si Artemis in Greek, in Rome, sa Romans, ang counterpart niya is Diana. Okay? To whom they built a famous temple. Yung temple na yan, pinakamalaking Greco-Roman temple ever. Okay? Yan po ay templo ni Artemis and it's considered one of the 7 wonders of the ancient world. So, ibig sabihin, sobrang dedicated nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Pinagawan nila ng malaking bahay, sambahan. Now, ayan po ang problema. In Acts 19:34, napakatalamak po ng idolatry sa Ephesus. Sabi dito, when they realized that he was a Jew, they all shouted in unison. Kasi nagkaroon na ng revival. Ang problema, marami sa kanila, ang hanap buhay nila, paggawa ng rebulto, paggawa ng mga anik-anik na dedicated kay Diana. Nung nagkaroon ng revival, hindi si Diana ang Diyos, hindi si Artemis. Si Jesus ang tunay na Diyos. So, na-threaten yung kanilang kabuhayan. Naintindihan po natin yung konteksto? Na-threaten yung kanilang livelihood, na-threaten yung way of life nila, kasi ang buong Ephesus committed kay Diana, kay Artemis. So, nagsigaw sila, 2 hours! Great is Artemis of the Ephesians. Ngayon, ito yung sana maintindihan natin. Kung sila nga ay Diyos-Diyosa lang sinasamba, 2 oras sumisigaw, tayong mga Kristiyano, 30 minutes lang ang praise and worship, init na. Di ba nakakahiya? Sino dito sa inyo ang 45 minutes na praise and worship, bitin pa? Yeah. Di ba? Sino sa inyo 1 hour bitin pa? Yeah. O di ba? Pero maraming Kristiyano, mga 15 minutes pa lang, tingin na ng tingin sa oras. Haba naman. Papadyak pa yung paa. Di ba? May pag-ganun-ganun pa. Tapos lalo na pag sinabi ng worship leader, minsan pa, awitin, minsan pa! Di ba? So ibig sabihin, uulitin. Mga kapatid, ito po, about 2 hours, they were just shouting, great is Artemis of the Ephesians. Commitment. Dedicated sila with all of their heart, with all of their strength. Sana tayo mga Kristiyano, ganun din. Buong lakas pa magpuri kay Lord. Mamaya may 2 session pa tayo ng praise and worship. Okay? Tignan natin yung before and after. Okay? Tignan natin kung mag-level up. Anyways, so yan po ang background ng Ephesus. Idolatry kay Artemis. Okay? At yan po ang pinakamalaking templo noong unang panahon. Now, ito po isa pang problema. Sorcery. Malakas po ang magic. Black magic. Okay? Sabi sa Acts 19:19, a number who had practiced sorcery brought their scrolls together. Sinuko nila. Isinurrender nila kasi na-born again na sila. They brought the scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. 50,000 silver coins. Okay? So yan po ang short background ng church in Ephesus. Kaya sabi ni Apostle Paul, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Therefore, put on the full armor of God. Kasi matindi ang kanilang spiritual warfare sa city na yon. Malinaw po? Okay, sige, tuloy natin. Alex, teka. Hindi ko magana. Baka nangangaranan kasi. Ayan. So the first session, ang title po ng first session natin is who are we fighting against? Kaya kasabihin mo sa katabi, hindi nga ikaw. Hindi ikaw ang kalaban, kapatid. Di ba kahit minsan nangiinis ako sa iyo? Ang kalaban po natin bilang Kristiyano, spiritual. Alam niyo kung bakit spiritual? Bakit natin alam na spiritual? Kasi nung nakapako si Jesus sa cross, ano sabi niya? Father, forgive them. They do not know what they do. Alam ni Jesus, yung mga nagpapako sa Kanya, hindi yun ang kalaban. Nakuha po ba natin?
Alam niya na yung mga Roman soldiers na yon, si Pontius Pilate, si King Herod, lahat sila ginawa lang instrument ng demonyo. Pero alam ni Jesus on the cross that the real enemy is Satan. Yeah. Amen? Okay. So pag ginat kayo ng mabilis na jeepney driver, sinong kalaban? Isa pa na. Sino nga ulit ang kalaban ayon sa ating natutunan? Okay? Hindi yung jeepney driver. Okay? Ginamit lang siya ng kalaban. Eh ngayon, nakapila ka sa McDo, 30 minutes na, hindi maandar. Di ba? Nalingat ka lang, bigla may nakasingit. Sino ang kalaban? Isa pa na. Hindi siya. Okay? Yung demonyo na nagtulak sa kanya para singitan siya. Malinaw? Okay, tuloy natin. So ito na po. Spiritual warfare involves spiritual enemies. Balikan natin yung kanina, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi tao. Hindi laman at dugo. Hindi tao. But against, ayan po, 4 levels to. Rulers, authorities, powers, and spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? So spiritual warfare is not psychological. Minsan pag may tao na anxiety attack, na panic attack, it's all in the mind. Iniisip mo lang yan, kakaisip mo. Mga kapatid, may times overthinking, pero maraming times demonic. Ako po, nagturo ako sa isang Zoom meeting, how to overcome depression. May babaeng umattend sa Zoom meeting, 13 years siyang heavily depressed. Hindi mo pwedeng sabihin, kapatid, okay ka lang. 13 years siyang depressed. At yung iniinom po niyang gamot, pinakamalalakas ng gamot pang antidepressant. Pero walang nangyayari, ganun pa rin siya. Nung nag-pray ako, may naramdaman siya, sabi niya, Pastor, parang pusok na maitim. Lumabas sa ulo ko, lumabas sa balikat ko, pusok na maitim, saka mainit. Tapos naramdaman ko, peaceful. Pagkatapos nun, after 13 years, completely healed na siya, hindi na siya ulit uminom ng antidepressant. Wow. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, alam mo kapatid, okay ka lang. Masyado kang overthinker. Masyado mo kasi pinapagana yung isip mo. Hindi po ito psychological. Nag-minister po kami sa Samar, yung bata, 16 years old, kinukulong na sa dog cage. Kinukulong ng magulang sa dog cage. Bakit? Kasi baliw. Hindi mo pwedeng sabihin na ano lang to, na napatira ng ugat. Kinukulong na ng magulang, nasa dog cage na, kala mo aso. Doon pagdating sa conference, nag-pray kami, well, to cut the story short, sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak siya sa floor, pagtayo niya, matino na siya. Praise God. Hindi natin pwedeng sabihin yung, na alam mo yun, sabi nga ni Pastor Hiram, madalas iniisip natin, yung mga psychological na yan, magpa-counseling ka lang, magpa-therapy ka. Sabi niya, ako, I personally believe, maraming tao na mayroong mga attack sa isip nila, spiritual yan. May pinag-pray kami sa correctional, babae, liit na babae lang. Pinatay niya asawa niya. Siguro mga 50 saksak. Na-diagnose siya sa Cebu na baliw. So pinadala sa correctional, kaya lang sabi, bakit ganito pinadala sa correctional? Eh, baliw yan. Dapat nasa mental institution yan. So pinuntahan ko, pinag-pray ko, nilusog kami. Nasa pakiling yung kasama ko, ako Sunday, kinuwenta ko ito na Sunday. Alam niyo yung clogs. Dito ako ng clogs, alam niyo yung clogs. Mga babae, nagka-clogs. May naka-clogs pa dito. May makapal na sinelas. Okay? Well, to cut the story short, 9 years old siya, nagkaroon siya ng spirit guide. Ano yung parang engkanto na naging boyfriend niya? Baka yung kanto ka. Naligin ko siya sa ilog, pag-gising niya, mga 9 p.m., nasa loob siya ng malaking puno. Hubot-hubot Apre ka siya. yata. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon sa loob ng malaking puno, tapos may nagpapakita na sa kanya. Sabi, ano yun, parang kwento, Encantadia lang. Totoo yun. Maligno. Well, to cut the story short, hindi pala siya baliw. Meron siyang spirit guide. Sabi ni Lord sa akin, tanungin mo nga yung babae na yan kung meron siyang tinatago sa kanyang maleta. Sabi ko, ate, may tinatago ka bang special something sa maleta mo? Isang bagay na kakaiba. Kukunin niya. Alam niyo kung ano yun? Bato. Yun yung binigay ng engkanto sa kanya bilang, ano yun, parang engagement.
Yeah. Pag tinanggap mo to, tinatanggap mo na ikaw ay, at ako ay tayong dalawa. Simula nun, para siya nabaliw. Okay? Eh, praise the Lord, bago siya padala sa mental, nandun kami, pinag-pray. So, umayos. Yung next check-up niya sa psychiatrist niya, matino na siya. Hindi siya baliw. Kasi napalaya. Okay? So, psychological. Number 2, political. Sa tingin ninyo, nakakainis di ba ang mga kurakot? Pero sino ang kalaban? Rakot pa rin. Hindi yung kurakot. Yung spirito ng kasakiman. Spirit of greed. Okay? It's not philosophical. Ngayon, sabihin, hindi, kahit lalaki at lalaki, kung nagmamahalan naman, hayaan mo. Baka kanya iba-ibang philosophy sa buhay, yung mga woke. Di ba? Hindi mo pwedeng kalabanin yan ng debate lang. Spiritual yan. May spirito na nagdalagay sa kanila ng mga maling ideology. Amen? So, spiritual warfare is not psychological, not political, not philosophical, and not physical. May pinag-pray ako noon, lumabas ito sa Balitang K. Okay, lumabas ito sa Balitang K, mga aita, maliliit na aita, yung buong high school sinasapian. Kaya sinasapian, may dumating na sa talista, nung intrams nila, binasbasan yung buong school. Naglalatin siya, so immerse na yung buong school. Pagkatapos nun, after 1 week, yung buong high school sinasapian. From first year to 4th year. Anyways, kung pinagpipray ko na siya, pinapatanggap ko kay Jesus, nagwawala na. Ito lang. Siguro mga 65 pounds lang na aita. Nagwala. Sabi ng principal, Pastor, talingan natin. Ano sila Pastor Hiram eh. Hindi po kailangan ng tali. Kasi spiritual. Nakakita na ba kayo kung sinasabi at tinatalian ng mga taong bayan? Kung mga taong bayan, nandiyan na, di ba? Tapos nag-usi-usi na, talian. Mga kapatid, spiritual po ang labanan. Kaya kung spiritual ang labanan, spiritual din ang weapons. Okay? So, kinuman ni Pastor Hiram, actually kasi nung sumigaw, nagtakbuhan na sila, tapos nag-take over na si PH. Lumabas yun sa Balitang K. Kwenta na yun. So anyways, ayan po, what spiritual warfare is not. Now next, spiritual warfare is against the demonic hierarchy. Ang kaharian ng kadiliman ay may kaayusan. Parang military. Ano ba pinakamataas sa military? General. Colonel. Tama? Pagbaba ng Colonel, Major. Tapos Captain. Tapos Lieutenant. Tapos Sergeant. Ayan po yung kaayusan nila. Si Satan yung Department of National Defense. Siya yung Secretary of Defense. Tapos ito yung kanyang mga nasa ilalim niya. Rulers, arcade, authorities, exousia, powers, cosmocrator. Dito po galing sa cosmocrator yung salitang cosmic powers. Okay, kung narinig nyo na yung salitang cosmic powers. Okay, alam nyo merong sikat ngayon na may cosmic powers eh. Alam na kasi ginawa, si Silver Surfer. Nanood kayo ng Fantastic Four. Okay? Ang power na binigay sa kanya ni Galactus, the power cosmic. Okay? Diyan po galing yun sa Cosmocrator. Powers. Okay? Spiritual forces of evil. So, kung ang kaharian ng Diablo ay may kaayusan, kaya effective ang Kingdom of Darkness kasi sinusunod nila yung kaayusan eh. Minsan tayo mga Kristiyano walang kaayusan. Tama po ba? Nagre-rebelde sa leader, nagre-rebelde sa pastor, di ba? Eh, ang Kingdom of Darkness, sinusunod nila yung tinatawag na hierarchy. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, ganun din. We respect authorities para may power and authority rin tayo. Amen? Okay, sige. Alam niyo, binibilis ako lang po yung kwento kasi yung time natin limited. Okay? May handout naman kayo, pwede niyong i-review pag-uwi. Okay? Ang importante lang, kung ano yung i-discuss ngayon, masalo ninyo. Kahit mabilis. Okay, next. Origin of Satan. Saan nagmula ang Diablo? Saan nagmula si Satan? Okay? Actually, dalawa ito. Kaya lang for the sake of time, hindi ko na discuss. And sa Bible School, discuss ko ito recently. Okay? Isaiah 14, 12 to 15. How you have fallen from heaven, O morning star,
Lucifer yan. O morning star, son of the dawn. You have been cast down to earth. You who once laid low the nations. You said in your heart, ano sabi ng Diablo? Pakibasa natin yung, anong kulay ba ito? Yellow ba siya? Yellow. Okay. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I will ascend to heaven. Number 2. I will raise my throne above the stars of God. Number 3. I will sit enthroned on the mount of assembly. Number 4. I will ascend above the tops of the clouds. And number 5. I will make myself like the Most High. Ano ang kasalanan ng demonyo? Pride. Egocentric. Ang sentro ng buhay niya, siya. Oh. I will. Kaya sa theology, ang tawag dito, the 5 I wills. Puro ako, gusto ko, gagawin ko. Paano naman yung gusto ni Lord? Yeah. Paano naman yung kalooban ng Panginoon? Nakuha po ba natin? So once we act in a way na self-centered ka, at pangalawa may pride ka, nagiging parang demonyo ka na rin. Yeah. Sino dito ma-pride? Okay. Sino dito humble? Yun, napaka-humble. Tingnan nyo ito ha, ito bagong revelation lang sa akin ni Lord. Basahin nga natin yung tatlong naka-underline. 1, 2, 3, go. Pangalawa. Pangatlo. Brought down to the grave. Anong napansin niyo sa taong mapagmataas? Like pinapaba. Pinapagsak. Oh, fallen from heaven. Dati ang ganda-ganda ng kalagayan niya. Nasa heaven siya. But he was fallen from heaven. Kaya ayaw talaga ni Lord ng taong mayamang. Pangalawa, ano sabi diyan? Cast down to earth. Ibinagsak sa lupa. Ano yung pangatlo? Brought down to the grave. Hindi ba lahat pare-pareho? Nasa taas siya, ibinaba siya. Kaya sabi ko lang, ang nagmamataas ay ibababa. Sabihin mo sa iyo katabi, stay humble. Pero may revelation na iba pa. Ito recently lang pinakita sa akin ni Lord. Ano yung mga tatlong words na naka-all caps dyan? Heaven? Hindi nyo napansin, unang state niya, heaven, binagsak sa lupa, tapos hindi natapos doon, binaba pa sa grave. Pababa na pababa. Yung grave is Sheol, in Hebrew, Sheol. Ang ibig sabihin ng Sheol, dyan yung mga lugar ng mga namamatay. So imagine, nag-start siya sa heaven, ibinagsak sa earth, hindi pa natapos doon, nasa earth na, ibinagsak pa sa kanaliliman. Yun yung sinasabi ng Philippians chapter 2. He has been given the name that is higher than any other name, that at the name of Jesus, every knee should bow, and in heaven, on earth, and under the earth. Ayun yun. From heaven to earth, and under the earth. Sino dito gustong maibagsak ni Lord? Diba? Kaya dati nung nagpe-preach ako, nagtanong ako, sa Cuneta yata ito eh. Sabi ko, sino pinakamatinding kalaban? Tanungin mo kayo katabi mo, sino pinakamatinding kalaban? Sino pinakamatinding kalaban? Tingin ninyo, sino pinakamatinding kalaban natin? Cancer? Last year may cancer ako. Praise the Lord, napagtagumpayan. Thank you, Lord. Grabe, Ano Lord. pa matinding kalaban? Kasalanan? Mag-repent ka lang, talo na yung kasalanan eh. Magsisi ka lang, manalig ka kay Jesus. Sa kanyang dugo, nahugasan na. Pinakamatinding kasalanan, tingin ko si Lord. Kakalaban pala. Kasi ang sabi ng Bible, God opposes the proud. Pag si God ang nag-oppose sa'yo, sino pwede mong takbuhan? Wala. Pag si Lord ang kumontra at kumalaban sa atin, sino ang pwede nating takbuhan o lapitan? Wala. Right? Pag ikaw may sakit, pwede kang tumakbo kay Lord. Yes. Pag may nangaaway sa'yo, pwede kang lumapit kay Lord. Manalangin ka, pwede kang tumakbo sa mga pulis. Pero pag si Lord na nakalaban mo, kanino ka tatakbo? And remember, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ang mga taong nagpapakumbaba ay kanyang pinagpapala.
Okay? So yan po ang origin niya, from heaven to earth and under the earth. Okay? He has been cast down, he has been thrown to the earth dahil sa kanyang pride. Yan po ang origin ni Satan. Ngayon, ang tanong, ano origin ng demonyo? Okay, ito po recently pinag-usapan natin. Wala ako noon, ikaw nag-discuss noon eh. Si Pastor Ryan, inassign ko magturo. Demonology. Okay, na sino nakatin ng demonology dito? Bible school. Mga estudyante ng Bible school, ayun. Okay? So, meron po tatlong theory. Actually, hindi lang tatlo. Mamaya, may tatlong theory kung saan nagmula ang mga demonyo. Okay? Basahin natin. Ano yung unang theory? They are the disembodied spirits of pre-Adamic race. Mamaya i-explain ko na yan. Ano yung second theory? Disembodied spirits of the Nephilim. Ano yung pangatlong theory? They are the angels that joined Satan in his rebellion. Ngayon, isa-isahin natin. Ayan po yan. Sabihin mo kasi ng katabi, kapatid. Buti, naligo ka. Di ba may mga tinatawag tayong cavemen? Neanderthals, mga Cro-Magnon. Hindi sila tao, hindi rin naman hayop. Tama po ba? So ang tawag ng iba dyan is pre-Adamites or pre-Adamic people. So ang sinasabi ng iba, hindi naman sila tao. Hindi rin sila hayop. Kaya nung namatay itong mga Neanderthals, mga Cro-Magnon, mga cavemen, sila yung naging demons. Okay, yan yung isa. Kasi ano sila, di naman hayop. Mukhang tao, pero hindi naman talagang tao. Kaya nung namatay sila, yun yung iniisip, pre-Adamites, mga naging demons. Hindi mo ulit siya katabi, kapatid. Huwag ka mag-proposing lang ganyan. Okay, so the next time magpapapicture ka, huwag mo nang gagayahin. Yan. Okay, dahil maaalala mo si Kuya. Okay? So, yan ang unang theory. Second theory. Ayaw ulit. Ayan. Ay, lumabas. Balik natin. Ayan. They are the spirits of the dead Nephilim giants. Di ba may mga giants sa Bible? So, ang sinasabi ng iba, ito mga maraming Pentecostals, I don't know if there are Pentecostals here. Meron ba dito ang galing sa Pentecostal background? Dati meron dito mga taga-AG dati. AG ba o PAG? AG po kayo? AG. Ang Assemblies of God, I believe, ito yung kanilang paniniwala pagdating sa demons. Okay? Na yung mga giants, nung namatay, like Goliath, si Og, yung mga ganyan, nung namatay yung mga giants, sila yung naging demons. Kasi yung giants, hindi naman buong tao. Ano yung giants? Di ba ang theory dyan, angels, tsaka tao, nagkaroon ng giants. Genesis chapter 6. Tama po ba? Pero theory din yun. When the sons of God came to the daughters of men, and afterward, there were the Nephilim. Genesis chapter 6. So dahil, ang sabi nila, dahil yung mga anghel, nakita magaganda yung mga babae, nagsama sila, nag-produce ngayon ng tinatawag na Nephilim o mga giants. Rephaim, Anakites, yung mga yan. So yung mga giant, dahil half angel, half human, nung namatay sila, yun yung naging demons. Malinaw po? Ayan yung second theory. Sabihin mo sa'yo katabi, theory lang ha? Theory lang. Baka sabihin nyo, sabi ni Pastor Allen, yung mga demons to eh. Theory nga lang po ito. Tinuturo ko lang sa inyo para alam ninyo. Ako ito, Bible study rin nyo ha? Okay, tinuro ko na, di ba? Ano yung Pastor Ryan? Okay. Third theory, ito yung pinangahawakan natin sa CSB. Ito yung common. Sila rin yung fallen angel. Nung nag-rebelde yung mga anghel sa langit, binagsak sila sa lupa, sila yung naging demons. Simple lang. Okay? So, yan yung pangatlo, pero may pang-apat. Ito controversial kasi hindi siya Christian theory. Itong theory na to ay para kumbaga napulot sa isang barbershop, kwentong barbero. Okay? Ito po. Si Adam daw may unang asawa. Ang unang asawa ni Adam, si Lilith. Okay? Si Lilith nawala sa Genesis chapter ng creation kasi umalis siya ng Garden of Eden. Kaya ang alam natin, Adam and Eve. Pero may time, bumalik si Lilith
Tapos, nung nagtalik sila ni Adam, nag-produce ng si Lilith ay nanganak ng 100 demons. Ayan siya. Okay? Yan po ay nanggaling sa isang barbershop na kwentong barbero. Okay? Pero yung unang tatlo, ang mga theory na ang mga maraming pati Kristiyano kino-consider. Malinaw? Okay, sige, tuloy na natin. Basta ang pakiusap ko lang ha, walang po-forma ng ganito. Okay? Please lang po. Ay, meron na. Lari, wag kang kumalaman. Okay. Kwento. Sige, tuloy natin. Meron po akong shortlist dito ng mga different demonic spirits sa Bible. Hindi po natin sinama dito yung mga, kunyari, Jezebel spirit, yung mga tinatawag na mga marine spirit. Ngayon, ano pa ba yung mga uso ngayon? Leviathan, Behemoth. Kasi sa Bible, hindi naman talaga sinasabing espiritu sila. Hindi outright na sinasabing demons sila. Okay? Minsan iniisip lang, ay marine spirit yan, ganyan, oy, Jezebel spirit yan. Pero po itong mga to, outright, malinaw na sinasabi ng Bible, demonic spirit ito. Okay? So, short list. Number 1, spirit of slavery. Ang tawag din sa ibang salin ay spirit of bondage. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear, but you have received the spirit of adoption, as sons by which we cry out, Abba, Father. Ito yung anak ka na ng Diyos, pero feeling mo hindi ka pa anak ng Diyos. Hindi mo maramdaman na anak ka ng Diyos. Hindi lang siya orphan spirit, kundi spirit of slavery. Na imbis na ang turing mo sa kanya tatay, feeling mo alipin ka. Lahat kailangan mong i-prove kay Lord. Lord, kailangan mag-pray ako ng 2 hours, kailangan kumanta ako ng 30 song, para bang alipin na gusto mong bumilib yung amo. Tama po ba natin? You don't live as if you're a son, but you live as if you're still a slave. Sabihin ko nga sa tatlong tao, hindi ka na slave. Anak ka na ng Diyos. Malinaw po ba? Alam niyo kung sino pinakamaganda example nito? Bigyan ko kayo sa Bible. Sino isa pinakamagandang halimbawa niyang may spirit of slavery? Yung kuya ng prodigal. Nalala niyo yung kuya? Pagbalik ng bata, di ba nagalit siya? Sabi niya, bakit ba ganyan? Lumayas ang iyong anak, pinaghanda mo. Samantalang ako, ilang taon akong hindi ako umalis. At nandito ako, nagpapaalipin ako sa iyo. All these years, I've been slaving for you. Anong sabi ng father? My son. Hindi ka slave. Ano sabi niya? My son. Isipin mo anak siya, pero ang mindset niya, alipin, I have been slaving for you. Nagpaalipin ako sa iyo, tatay. Spirit of slavery. Malinaw? Kaya sabihin ko sa iyong sarili, I am not a slave. I am a son or kung babae ka, daughter. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Okay, next. Ito, matindi. Spirit of error. Kasi nasa tama na, bumabalik pa sa mali. Tama na yung pinapaniwalaan. Pag may nakausap lang, ang daling matangay. We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know that, ano yung magkalaman? Spirit of truth and the spirit of error. Di ba paano kung may lumapit sa'yo? Tapos sabihin, kapatid, hindi lang ang Diyos, hindi Trinity. Formity. Kulang ang born again. Ama, Anak, Espiritu Santo. Asa ang nanay? Hindi po ito joke. Dito po sa Casimiro, lakarin nyo lang yan, may church na nagtuturo, may God the Mother. True story. Bago dumating ng Jollibee, bago pumasok ng BF Resort, mayroong Korean church dyan. At nandun yung tinatawag nilang si An Sang Hong. Siya raw si God the Mother.
Eh paano kung hindi ka magaling sa Bible? Matatangay ka ng spirit of error. Kala niyo joke-joke lang. Nakakatawa, di ba? Sabihin kulang kayo, Trinity lang, Quantity na. Iniwala ka sa community, RJ. Hindi, di ba? Sabihin mo sa iyong katabi, aral-aral. Nagbasa ng Bible. Sino nagbabasa ng Bible araw-araw? Thank you, Lord. Di ba? So, everybody say, Spirit of truth. Sabihin din, Spirit of error. Kanino ka makikinig? Spirit of truth. Okay, tuloy natin. Wala ba tayong timer? Pakitime niyo ako, baka mapasarap tayo. Number 3, Spirit of the Antichrist. Ang Antichrist po ay hindi tao. Ang Antichrist is spirito. Ang sabi ni Pastor Hiram, dalawa ang definition ng Antichrist. Pag sinabing anti, kalaban. Okay? At pangalawang meaning ng Antichrist, hindi lang kalaban ni Kristo, pangalawa, nagpapanggap na Kristo. Sa Davao, meron nun. Di ba? Pagbaba mo ng Davao Airport, nandun na yung nagpapanggap na Son of God. Antichrist yun. Okay? Every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist of which you have heard that is coming. And now, it is already in the world. Kailan nasulat ito? 1 John, siguro mga AD 60, AD 70, 2,000 years ago. Nandun na raw ang Antichrist. Kaya huwag kayong magbabasa ng current events, huwag kayong manonood ng news, tapos isipin ninyo, Antichrist nandito na talaga. Kasi noon pa lang nandito na. Malinaw? Okay, Spirit of the Antichrist next. Spirit of fear. Meron ako na ipag-pray dati, 25 years hindi lumalabas ng bahay. Natatakot siya. Feeling niya pag humakbang siya, papalabas ng bahay, mamamatay siya. 25 years. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sabihin mo sa iyong katabi, no fear. No fear. Amen. Sabihin mo sa kabila, no fear. Lahat ng mga Kristiyano, no fear. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam ko, hindi ko pwede yung Kristiyano ka na duduwag-duwag ka. Pag binasa niyo ang Revelation 21, verse 8, alam niyo sa listahan ng pupunta sa impyerno? Basahin niyo Revelation 21:8. Ang unang-una na nandun sa listahan na pupunta sa impyerno, the cowardly. Ano yung cowardly? Tingnan mo nga yung katabi mo, cowardly ba siya? Cowardly, di ba may pagkaduwag? Naduduwag ka na mag-share ng gospel, naduduwag ka na mag-pray ng taong may sakit, di ba? Pag may sinasabi na, naduduwag ka, ikaw unang-unang tumatakbo. Naduduwag ka. Samantalang kasama mo si Lord. So everybody say, no fear. No fear. Ayan, kasi ang spirit of fear, hindi lang siya feeling. Akala nung iba yung fear ay feeling lang. Pero ang fear is more than an emotion. Fear is a spirit. Amen? Hindi mga katabi mo, mukha ba may kinatatakutan? Isa lang po dapat. It's the fear of God. Amen? Pag katabi mo ng kamay sa balikat, sabihin mo, I declare, no fear, but only the fear of God. In Jesus' name. Amen. Okay, next. Spirit of infirmity. Ito yung karamdaman na hindi caused naturally. May mga sakit, ako po ay physical therapist, may physiology kami, may anatomy kami. May mga sakit na physiological. Nag-basketball, nasiko ka, namaga yung mukha mo. Kakas out mo ba yun? Jesus name, tinatalihan ko. Baka ikaw dapat talian at ipadala sa... Nakita mo na siko, kinakas out mo. Nakuha mo ba namin? Meron po ako na ipag-pray. Ano siya?
dancer. Ito nga, hindi na nga ano eh. Aksidente na nga, hindi na nga spirit, pinagaling ni Lord. Nakwento ko yata na linggo. Nabangga ng tricycle, tumilapon siya, nadurog yung buto niya. Nakwento ko no Sunday, di ba? Spirito ba yun? Hindi, di ba? Sabi mo siya katabi, hindi lahat ng sakit ay demonic. Pero lahat ng sakit, kaya pagalingin ni Lord. Okay? Yun nga lang, di ba, depende sa sakit, yun ang ibibigay mong gamot. Kung demonic yung sakit, edi anong solusyon? I-cast out mo. Pero kung yung sakit ay natural, anong solusyon? Pag-pray mo rin. Pero hindi mo na i-cast out. Pray for healing. May makakilala kasi ako lahat ina-attribute sa demonyo. Okay? Basahin ka natin to. 1, 2, 3, go. And behold, there was a woman who had the spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. So, espiritu ng karamdaman. May nakipag-pray po ako niyang babae, dinudugo, sobra. Grabe yung pagdurugo niya, at yung kanyang pagdurugo, tasa-tasa araw-araw. As in, araw-araw, at ang lumalabas sa kanya, hindi lang dugo, dugo at nana. Imagine kung babae ka, paano ka magkaka-baby? Gusto mo magka-baby, pero may defect. Yung reproductive system mo, nana at dugo yung lumalabas. Tasa-tasa. Nireview ko yung espiritu ng karamdaman, sabi ko sa kanya, pag-uwi, ang una mong gagawin, pinakita sa akin ni Lord eh. Takbo ka ng restroom, umupo ka sa toilet bowl, at lahat ng bulok na nandyan sa reproductive mo, pag mag-upo mo, totally, ilalabas mo na at wala na. Thursday night yun, mga 10:30 p.m. sa probinsya. Pagkatapos ng prayer, takbo siya, uwi siya. Pag upo niya ng toilet bowl, lumabas, sobrang dami. Mas marami kaysa sa usual na isang tasa. Pero after niya nilabas lahat ng dugo at nana, that night, never na ulit lumabas. Pinagaling siya ni Lord. Yung spirit of infirmity na kumikilos para mabaog siya at hindi siya magka-baby, tinanggal ng Panginoon. Pero pang isang babae, ganun din, may spirit of barrenness. Pinag-pray ko. Siya naman, hindi dugo at nana. Meron siyang tumor sa kanyang reproductive. Singlaki ng balot. Ang laki ng balot. Ako gusto ko penoy. Ganong kalaki. Lapit siya, sa bataan to. Kalagitnaan, nandyan pa lang sa may camera, natumba na siya. Lakas ng presence ko doon. Narinig niya yung kinuwento ko. Kinuwento ko yung dinudugo. Sabi niya, nung natumba ako, pinagaling na ako ni Lord. Ramdam ko, sobrang init. Pinagaling na ako ni Lord. So naalala niya yung kwento, pag-uwi, ginaya niya. Takbo siya. Upo siya ng CR. Sa toilet bowl. Pag upo niya sa toilet bowl, nilabas niya, sila ka ng balon. Heal. Walang spirit of infirmity na kayang tumagal kay Jesus. Baka may dumating ako nga, di ba last year may leukemia? Diba? So ngayon, pogi na. Okay, tuloy natin. Spirit of stupor. Ito yung parang mandig ka. Kristiyano ka pero mandig ka. God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear. Ang analogy dito parang taong lasing. Kahit dilat siya, alam mo yun, nakakarinig, nakakakita, pero wala sa sarili. Maraming tao, ganyan, may spirit of stupor. Next, spirit of divination, lahat ng klaseng panghuhula. Sino dito dahil papahula? Si Ate May, merong isang kasama sa branch, mahilig magpahula sa Cavite. May sikat daw na manghuhula sa Cavite. Yung office mate niya, bilib na bilib. Kasi yung manghuhula, lahat ng inuhula, bullseye. Mga kapatid, hindi natin dinedeny ang demonyo kayang mang-counterfeit. Kayang mang-fake. Pero ang tanong, ang himala o ang kagalingan ay nanggagaling saan? Nakakalungkot lang yun dahil tama yung mga hinuhula, nabibilib na. Nakuha po ba natin? As we were
going to a place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination, spirito ng panghuhula, and brought her owners much gain by fortune telling. Kumikita dahil magaling siya manghula. Meron ngayon na celebrity na siya yung kinukuha pang yung pang-pungsoy ng mga celebrity. Sino yun? Kilala nyo ba? Dati, bumabiyahin kami sa EDSA, nandun yung mga tarpaulin niya Si Master, ano ba pangalan nito? Hans Gallegos? Hindi naman siguro Hans Gallegos, no? Pero, anong pangalan na? Ano yung apelido niya? Kuwa? Ano ba? Hans Kuwa? Oo, kasi magaling daw magbungso yun. Napapaswerte daw niya yung mga bahay, na pag sinunod yung advice niya, talagang mga kapatid, anumang klase ng panghuhula, any form of divination is demonic. Naniniwala tayo sa prophetic. Basahin natin, ayan. Ang spirit of divination in Greek is python spirit. Puma python. Ibig sabihin, pag nakita mo sa spiritual, kung ano yung itsura ng spirito ng panghuhula, para siyang sawa. Nililimpis ka. Paano pumapatay ang sawa? Kino-constrict hanggang sa wala ng hininga. Yan ang nagagawa ng python spirit. It will constrict you so hard hanggang sa yung breath of life, yung Holy Spirit sa buhay mo, talagang bumalik ka na sa dati mo. Marami po tayo na pag-pray ng ganito. And by God's grace, may mga third eye. May pinag-pray kami dito sa spa. May third eye siya. Pinag-pray siya ng nanay niya. Ang tita niya, bumukas yung third eye niya. Simula probinsya hanggang Maynila, sinusundan siya ng spirit guide niya. Dinala sa dating church. Nakakatawa, nagsara yung spa nung isang araw kasi lahat natatakot. Di lahat, sabi ko, pumunta kayo, lahat ng therapist. Okay? So, pag-pray, lahat sila tumanggap kay Lord. Tapos yung isang sinasabihan na palaya ni Lord. Sinama ko yung ibang mga youth, pinag-pray namin yung spa, maniwala kayo o hindi, nakabilog kami. Habang nag-pray kami, sa gitna namin may mga malalaking footprints na lumabas. Parang naglakad sa gitna namin. Tinanong ko dati si BN, sa isang pa, 13 yata Pero yung paa na lumabas sa gitna, nakabilog kami, gano'n nagpe-pray kami, yung mga paa lumabas sa kalagitnaan namin, malalaki pa sa paa niya. Demons. Kasi yung lugar na yon, bago naging spa, bar. At sa bar na yon, may nagkaroon ng istorya na love triangle, pinatay ng isang lalaki, yung kalaguyo ng wife niya. May spirit of death. May spirit of murder. Pagpasok mo sa spa, napakalaki ng dragon. Mamaya, didiscuss yata ko yun. Sa curses, ang laki ng dragon. Mga sinumpang mga gamit, mga bagay, mga display. Kaya no wonder, gano'n yung nangyari. Ngayon yung spa, nagsara na, na siya? Church na. Okay, church na yung spa na yun. Hallelujah. Thank you, Lord. Palamakan naman natin si Lord. Okay, next. Basahin ko na lang Spirit of heaviness. Naramdaman na yung mabigat kayo? Namibigatan kayo? Kahit wala namang reason. Ayan, spirit of heaviness, spirit of prostitution. Meron palang ganyan sa Bible. They consult a wooden idol and answered by a stick of wood. A spirit of prostitution leads them astray. They are unfaithful to their God. Next, spirit of confusion. Sino dito na-confused na? Diba? Saan ba, Lord? South Korea o Japan? Sarap sana kung may klaseng confusion no? Lord, ano pa talaga? iPhone o Samsung? Yun yung masarap na confusion. Diba? Pero ito po, ibang klase to. The Lord has mingled within her a spirit of confusion, and they will make Egypt stagger in all its deeds. So, ang tawag sa ibang translation dyan, a perverse spirit. Okay. Hello. Kaya lagi ko dinedeclare, pag Kristiyano ka, ang i-claim mo, clarity. Sabihin mo nga sa'yo katabi, I declare. Clarity. Not confusion. Sa kabila, sabihin mo, I declare. Clarity. And not confusion. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Next. Sige, next tayo. Spirit of jealousy. Oh no. Sino dito seloso?
sobrang seloso. Natignan lang yung asawa mo, nagwala ka na. Anong gusto mo? Hindi siya tignan. O may girlfriend ka, sobrang seloso mo. Talaga nagwawala. Meron po akong ilanang ganyan, ang selosa, yung babae. As in, parang piyola yung asawa. Nasa mall. Isipin ninyo, nasa mall. Naglalakad sila. May natingin lang sa asawa niya, nagwala. Yung asawa niya pinagkakalmot sa mukha. Spirit of jealousy. Labs, pag naman ako, diba? Pero hindi, wala kang spirit of jealousy. Ako yata meron. Kasi minsan pag may umuwi siya ng bangko, tapos may dalang chocolate, sino nagbigay niya na? Kasunod na tanong, pangalawang tanong, lalaki o babae? Okay? Joke lang naman, pero syempre, asawa ko yun. Kasi nabalitaan ko, alam nang may asawa siya, pinupormahan pa. Foul! Sobrang foul! Alam na may asawa siya, dati pa yun. Sabi ko, mukhang mawawalan pagka-Kristyano ko nito ha. Lord, one day lang naman! Tama-tama, nag-MMA kami dati. Dun sa church, ma-practice nga. Sabi ko, sobrang foul naman nun. Alam na may asawa, pupormahan pa. Diba? Anyways, if the spirit of jealousy comes over him, and he is jealous of his wife, who was the father's self, or if the spirit of jealousy comes over him, so may spirit of jealousy. Okay? Hindi po ito healthy. Hindi ito maganda. Okay? Next. Spirit of deception. Okay? Next. Paano pumapasok ang demonyo sa buhay? Ito alam na natin kung CSB kayo dahil ito taon-taon sinishare sa Glory Encounter. Mga pastor, mag-Glory Encounter tayo taon-taon. Hanggang maaari. Kahit isang batch every year. Invited demons, ito yung may direct involvement ka. Inherited demons na ipapasa from one generation to another. Okay? Sa pamilya po namin, agimat. Kasi ang lolo ko, pulis, sa probinsya, maraming agimat. Kaya nung bata ako, meron binigay sa akin na agimat. Alala ko yun. Okay? Pangatlo, entertain demons. Ito yung mga magagaling sa video, okay? Mga demonyo kumakanta. Hindi. Ito yung mga demonyo na nandyan sa buhay mo dahil paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan. Tapos hindi ka repentant. Na-entertain mo na. Next, imposed. Hindi naman ginusto. Pero, kunyari, na-rape. Trauma. Yung isang pinag-pray ko, nasimula siyang ma-rape, 7 years old, sumunod 9 years old, sumunod 12 years old. Yung isa naman, 9 years old siya, yung isa sumunod 11, tapos 16, hanggang 16, binugbog ng asawa, pumunta ng Japan, hanggang rape ng 10 yakuza. Okay? Kaya ito yung pinakwento ko noong linggo, nung pinag-pray ko, nangisik yung mata, tapos sasakalin ako. May nag-impose sa kanya. Hindi niya ginusto yun. Okay? And next is transferred demon. Ito yung mga eros. Nata-transfer. Lumapit ka, may nag-pray sa'yo, o kunyari, nagpa-albularyo ka, hinawakan yung kamay mo, may nata-transfer. Nakuha natin? Ingat-ingat tayo. Next. How to destroy stronghold? Mag-basic lang ito kasi dinidiscuss natin ito sa Glory Encounter. Okay? Recognize the stronghold. Gumagamit tayo ng checklist. Kung di naman, kung obvious naman, you don't need a checklist for that. Okay? Recognize, ano yung stronghold ko? Mabilis ako magalit. Malakas ako uminom. Dapat alam mo kung ano yung mawala. Pangalawa, repent and renounce. Pag sinabing repent, Lord, inaamin ko, nagkasala ko sa ganitong bagay at inaayawan ko na. Next, resist and rebuke. Ito na yung pinag-pray ka na o kinocommand mo na, self-deliverance. And finally, replace. Lord, fill me with your spirit. Hindi na yung kaaway, ikaw na. Punuin mo isip ko, let the word of God, let the spirit of God fill me. Malinaw? Alam na natin ito. Okay? Ito nabasa ko lang. Di ba minsan pag kinikilabutan tayo, meron palang verse para doon. Ayan o.
spirit glided past my face, and the hair on my body stood on end. Kinilabutan ako. May verse pala yung kilabot pag may nararamdamang espiritu. Ayan, picturean nyo na lang. Yan, kinilabutan siya, nagtayuan yung palagi mo. Okay? Nakapasok pa kayo sa ganyang bahay? Yung kargadong bahay? Nakapasok, nakaranas na kayo ng ganon? Parang ang bigat itong lugar na tapos biglang, shh. Ako walang buhok. Wala eh. Hindi ko ma-demo. Okay? So a spirit glided past my face and the hair on my body stood on end. Okay, malapit na matapos. Ano yung time ko? First session. Dalawang bagay, basically, ang ginawa ni Jesus sa demonyo. Nung siya ay namatay sa krus, through His blood, through His death and resurrection. Number one is Jesus destroyed the devil. Sabi po lang Hebrews 2:14, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. So that by His death, everybody say death, kung namatay si Jesus sa cross, He might destroy, everybody say destroy, destroy him who holds the power of death, that is the devil. So dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, He destroyed the devil. Pangalawa, ito common, Colossians 2:15. Having disarmed the powers and authorities, He made the public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So He destroyed and He disarmed. Everyone say destroyed? Sabihin natin, disarmed. Yan. Kaya sa mga kapatid, lagi mong alalahanin yung pagkamatay ni Jesus sa cross. Napaka-powerful nun. Hindi lang para maiyak ka. Pag naalala mo ang kamatayan ni Jesus sa cross, it's our victory. Yan ang victory natin laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen! Alapakan naman natin si Lord. And last two slides sa first session, ano ang destination ni Satan? Okay? Saan siya mapupunta balang araw? In Matthew 25:41, then He will say to those on His left, ito yung I think mga goat, okay? Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, and what's an eternal fire? Prepared for the devil and his angels. Alam niyo, ang impyerno hindi naman talaga ginawa para sa tao. Originally, hell, or the lake of burning sulfur was for Satan and for demons. Kaya lang, pag may mga tao na imbis na sumunod kay Lord, sumusunod sa demonyo, follow the leader lang yan. Kung saan napunta yung leader mo, doon ka rin pupunta. Nakuha natin? Saan pupunta si Satan? Eternal fire. Okay, next, last verse. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur. Ito yung lawa na nagbabagang asupre. Okay? Where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Yan po ang destiny ng Diablo. At kung ayaw mong masama dyan, don't follow him. Follow Jesus. Amen? So, ayan. Tapos na, no? Okay, so, ano muna tayo? Ano pa magtapos ito? Session 2 agad? Walang break? Ako pa nag-gumawa ng program. Ano ba reklamo ko pa din? Ako pa pala gumawa ng program. Anyways, mga kapatid, I just want you to realize the battle is new. Whether you want to or not, we are involved in a spiritual battle. Part yan ng buhay natin. Amen po ba? At mamimili ka lang whether you're on the Lord's side or on the devil's side. Walang tinatawag na gray area. It's either kay Lord ka o sa kaaway ka. I hope and I pray na lahat tayo we have decided to follow Jesus. Amen? Dahil pag sinundan mo si Jesus, sabi niya, I have come to give you life and life more abundant. But the enemy comes to steal, kill, and destroy. Tayo muna tayo before we go to session 2. Okay? Yung, baka binanggit ko na short list, baka meron lang sa inyo, spirit of slavery, spirit of infirmity, baka meron kang sakit, baka akala mo yung sakit mo, normal na sakit, pero spiritual na pala. I just want, if you could just lift up your hands right now. Lord, we pray right now
Sabi mo, Lord, you destroyed the devil. You disarmed him. Kaya ngayon, Lord, we are not just fighting for victory, we are fighting from victory. Tagumpay ka na. Kaya ngayon, I declare your victory upon every person, Lord God. Lord, kung mayroong espiritu na nagpapabigat sa kanilang buhay, espiritu na nakaalipin sa kanilang isip, sa kanilang puso, Panginoon, o maybe in their bodies, Lord, causing harm, mga sickness or disease. Right now, in Jesus' name, I just declare your holy fire. Lord, salugin mo. Salugin mo lahat ng gawa ng kaaway. And we declare, Lord, off limits kami dahil anak mo kami. We are your property, Lord God. From the head down to the feet, we declare your holy fire to just burn. Spirit of confusion, spirit of stupor, spirit of jealousy, spirit of infirmity, spirit of bondage and slavery. Lahat ng ito, lahat ng hindi galing kay Jesus, Lord, wasakin mo yun. And we declare that the enemy is bound. We bind you, and we break your hold, and we command you right now, leave the children of God. Leave the people of God. I declare, lumabas ka ngayon through any opening of the body, through the mouth, through the nose, through the eyes, through the ears, through any opening of the body, sa mga pores ng skin, labas. Every spirit that is not from Jesus, exposed ka na, labas. Oh Lord, shakaraya na labas. So, I declare, wala kang kakapitan dyan. Wala kang kakapitan. You are exposed. And we declare, Lord, ayaw na namin sa kasalanan. We confess, we renounce, we don't want it anymore. We choose to follow you, Lord. Yara ko na siyang. Thank you, Lord. And we claim the victory. Yours is the kingdom and the power in Jesus' name. Everybody say, Amen. Mga kapatid, session para tayo. So, mamaya, habang nagpo-progression session. Okay, so upo muna tayo. Just sit down for a while. Okay, session 2 na po tayo. Hanggang ano oras na? Okay. So, kanina diniscuss natin yung the nature of our warfare. Now, una-una is our adversary. Okay? So, lahat nga po ng morning session is based on Ephesians chapter 6. Okay? So, ang una is our adversary. Didiscuss natin ang origin of demons, kung ano yung mga ginagawa nila. So, now let's go to session 2. Ready? Mabilis lang, no? Maganda sana kung 2 days conference to eh. Kaya lang, mahirap talaga. So, let's go to session 2. By the way, welcome natin si Atty. Banjo. Nandito na, yay! In this team, yung mga kasama po niya. Yung mga kasama ni Atty. Kanina mo nag-roll call eh. So, welcome natin. Yung iba taga-Fishgate, nakikita ko kayo. Okay, si Chino nandito. Chino ba? Ayun! Okay. So, sige. Ang second session natin is, kanina, who are we fighting? Ngayon, what are we fighting with? Siyempre, pupunta ka sa gera, dapat may dala-dala ka sandata. Tama po ba? At sa gera, hindi lang enough ang sandata. Nakita niyo yung mga military, di ba meron yung tawag doon? Yung breastplate, yung ang tawag dito, yung bulletproof. Kevlar. Di ba? Kevlar. Di ba? Pero military, hindi lang basta Kevlar yun. Meron yung parang plates. Makapal yun at mabigat. Gusto ko kang bumili nun eh. Prepper talaga yun. Anyways, what are we fighting with? So our abilities, and once yung abilities, sabihin natin armor, sabihin natin armament. So basically, ang ginagawa natin ngayong umaga is an exposition of Ephesians chapter 6. Para siyang expository, pero hindi siya expository sermon, expository teaching siya. Kanina, our adversary. Ngayon naman, our abilities, armor, and armaments. Okay? So, yan po ay hamo sa Ephesians chapter 6. Dapat di ko manda. Ayan. Our abilities, armor, and armament. Ephesians 6, pakibasa. 1, 2, 3, go. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power.
Ngayon, there are three Greek words that I want to focus on because these three Greek words would give you an idea what it means to fight the battle. Ito po yung idea eh. Bakit sinimulan dito bago mag-armor? Bakit sabi, be strong and in the power, in His mighty power? Isipin mo, kung ikaw ay trangkaso, nangihina ka, nangihina legs mo. Pag suotin ka ng armor, kaya mo bang lumaban? Eh wala kang armor, hinang-hina ka. So kailangan yung ability muna ang pag-usapan bago armor. Bigyan ka ng sword. Inardaingi ka. Ang baba ng pregnant mo. Ano ka, fairy? Ano yan, magic wand? Nakukuha natin, even if you have an armor, if you're not strong enough to use that armor, baliwala. At kahit may sandata ka, if you are not strong enough to swing that sword or to stab, baliwala. Eh, madalas na pastor, anong pag-Ephesians 6, ano sinishare? Armor of God. Ilan sa narinig ninyo na nagturo ng Ephesians 6, tinuro ito? Aanin mo yung armor, aanin mo yung weapon, mahina ka. May sense? May sense po ba? Ako po nung may sakit ako, hinang-hina po ako, meron ako sa bahay, may knife collection ako. Nilabas ko yung, alam mo yung karambit? Yung knife na pa ganon. So nilabas ko, alam nyo, hindi ako makano. Lalo-lalo na nung naano ako, nung na-COVID. Naka-oxygen tank pa ako nun eh. Kinuha ko yung karambit ko, yun yung may ring, tapos pa ganon. Pwede yung pang backhand eh. Practice ako. Sabi ko, ano to, ang hina ako. Parang kahit sako ng bigas, hindi ko siya hindi nunusot. Kasi mahina. That's what happens when you have a weapon but you are not strong enough to wield that weapon. Kuha natin? So everybody say, enduna mo. Sabihin natin, iskus. Sabihin natin, kratos. Pag-usapan natin yan. Our ability. Enduna mo means to be strong. To endure with strength or to strengthen. Bago ka sumabak sa laban, magpakalakas ka muna. Maraming Kristiyano gustong mag-heal, mag-cast out, mag-mission. Kaya lang ang problema, hindi pinapalakas ang sarili. Pagpunta sa mission field, sumablay, bumagsak. Nag-aaral ako dati ng drums. Ang nagtuturo sa akin, member ng JIL. Nung nandun ako, sabi niya, Kuya, alam mo ba yung isang pastor namin pumunta sa probinsya, hinamon ng mangkukulam. Sabi ko, paano hinamon? Eh, doon sa bayan na yun, kinala yung mga mangkukulam. Walang tumagil na pastor doon, Kuya. Sabi sa akin na nagtuturo. Sabi ko, bakit? Pag dumating ang mga pastor o missionary, ang gagawin ng mangkukulam, lalapitan, ikaw yung bagong pastor, bubuhit sa buhangin yun. Tapos nagsusumpa siya. Sasabihin mo magkukulam, sige, kung totoo yung Jesus mo, umakbang ka dyan sa guhit na yan. Pero kung hindi totoo yan, patay ka. Alam niyo, ang dami ng mga pastor na na-assign doon, mga missionary, nag-uuwi yan sa Manila. Kailangan yata natin doon, si Atty. Panjo eh. Warrior! Umuwi! Takot! Eh minsan yung isang pastor ng JL, hindi ka takot. Sabi niya, Lord, tinawag mo ako dito, papalintigan ko. Tinandun siya. Welcome siya nung, ano tawag dito, patriarch, yung pinakapinuno nung isang angkan. Angkan ng mga pampukulam. Ang hindi niya alam, yung pinrepare na food, tao. Mukhang tinubuan. Pero totoo pala. Tao yung meat. Eh di cursed. Alam mo, buti na lang yung pastor ng GIL, talagang marunong ng warfare. Nag-pray ng Lord, pakabanalin mo, pakalinisin mo, pagkain na to, habang nag-preparation table lumanin.
Tapos yung mga pinrepare na food, nagtalsikan. Nabilib po yung pinaka-head ng family na magkukulam, silang buong angkan tumanggap kay Jesus. Paano padala ka sa ganun? Isang araw, may kinuwin ko yung isang pastor na umuwi ng Manila, sabi niya nakakatakot. Naglalakad daw siya, pagtingin niya sa puno ng buko, may tao nakabitin, pati waring patay. Sa tuktok ng buko. Hindi ko alam, may aswang. Yung pagpatay ng tao, medyo madali. Masama yun, ha? Masama. Masama, pero madali. Pero yung parang inakyat doon sa puno ng buko doon. Buti na lang yung pastor, strong in the Lord and in the power of His might. Yung enduramo. Enduramo means to be strong, to endure with strength, bigyan ng lakas. Ang prayer ko ngayong araw, enduramo ko yung lahat. Tayong lahat, bigyan ng strength ni Lord. Ako na-enduramo na ni Lord, di na ako nakaupo. Thank you, Lord. Dati, tagal ko sa sermon nakaupo. Na-enduramo na eh. Okay? Medyo malakas na yung legs ko. Thank you, Lord. From the root word dunamis, dito tayo familiar sa salitang dunamis. Right? Siguro lahat ng talang Kristyano may dala ko, alam ang salitang dunamis eh. Meaning, miraculous power or the power that works wonders. Kaya may signs, wonders, and miracles. Kaya kaya natin kasi meron tayong dunamis. Amor, kaway ka naman. Amor, si Amor. Kaway ka naman. Di ba yung papa mo nagkaroon ng gold? Alala mo? Yung papa niya, nag-church eh. Siya yung kinukwento ko yung nagkaroon ng gold. Yung papa niya naglakad papuntang church, naglakad din pa uwi ng church. Pag uwi ng papa niya mo, may gold, di ba? May mga gold na parang sinulid na naglitawan. Tapos tinulong niya yung gold, naging ganyan, parang ganyan kalaki. Tapos nagawa, ano ba? Kwintas ba ginawa niya? O hikaw o ano? Basta may nagawa. Nasa akin pa yung picture eh, sinend ng kuya mo eh. Okay? Nabenta niya for 10K. Signs, wonders, and miracles. Dunamis yun. Okay, dunamis. Everybody say, dunamis. Dunamis. Si Lindley, wala na. Pero nung nag-prayer meeting kami, tumangkad ng 2 inches. Si Pastor Lawrence, tumangkad ka, di ba? O, nung nagsisimula ang CSB ng Berlan, ilang inches din ang ano? 1 inch. Si Eljan nandito ba? Wala si Eljan eh, no? Si Eljan na walang 9 kilos. Wala si Eljan eh. Tumangkad, pumayat. Pinakamalaking pumayat nung service namin sa CSB Las Piñas, from size 34 naging size 28. 34 ang waistline naging 28. 28. British. Sino gusto maging 28 dito? Pagkat ka na mo, gusto ko. Okay? So everybody say miraculous power. Power that works wonders. Gusto niyo na signs and wonders and miracles? Wow, hallelujah. Si Louie. Si Kuya Louie, nandiyan ka ba? Kaway ka naman, nasa likod. Kumakain ka yata eh. Hindi, nagigitara siya, dumudulas yung kamay niya. Bakit? May lumalabas na langis. Tapos may ano ka ba nun? Silver dust o gold dust? Silver, sabay yun. Oil and silver. Tapos yung kamay niya, yung oil na lumalabas, hindi po pawis niya. Fragrant oil. Habang nagigitara siya sa praise and worship. Dami. Ako, minsan nangangarap ako, nag-worship tayo. Tapos, Pastor, bakit? May buhok na ako. Hallelujah. Okay, thank you, Lord. Di yata kayo naniniwala eh. Sana naman i-claim ninyo para sa akin. Kaya ba ni Lord yun? Dunamis. Okay? Another meaning of dunamis is ability, strength, or force. Imagine mo may sword ka pero wala kang force. Nandiyan yung demonyo, ay! Mangi-stab ka. Tumabingi kasi mahina yung wrist mo. Sa martial arts, sa training, pinapalakas ang wrist. Di ba? Para pag kunyari, at least, paghataw mo, hindi ko mababalian. Solid. Paano kung wala kang force? May sword of the spirit ka, ano effect nun?
Kaya bago natin pag-usapan, ability muna. Now, alam na natin itong dunamis. Let me go to the next. Ito yung hindi masyado na ituturo. Iskus power of God. Ever say iskus? Hindi iktos ha, yung iktos, isda yun. Yun yung fish symbol. Okay? Iskus power of God. Ano yung iskus power of God? Sa Bible, pag pinag-aralan mo yung iskus power ni Lord, makikita mo yung tatlong parang application niya. First, the ability to perform. Okay? Alam niyo itong verse na to, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun yun. Isku. From the root word, iskus. Magagawa namin ang lahat ng bagay sa mundo. I can do all things. Dahil meron kang iskus power. Lagi natin kino-quote ang Philippians 4:13, hindi natin alam, iskus power pala yun. Okay? Yun ang kailangan natin so that you can perform. Imagine this. Taekwondo, practitioner. Ay, Brad, natalo ako doon sa laban. Kasi ang pangit ang performance ko. Nakalimutan ko mag-stretching. Nakalimutan ko yung stamina. Kaya yung performance ko, second place lang. Makukuha yung point. Parang maganda ang performance mo sa laban, may training. Tama? Sino dito dati nag-involve sa competition? Parang martial arts. Anong ka? Taekwondo, karate, Muay Thai, Arnis? Muay Thai. Yan, mga tuhod yan. Tuhod, tsaka sito. Okay? Parang Tony Jaa. Okay. Di ba? Kung wala kang training, alam di ba training ng Muay Thai? Yung puno na sa akin, sinisipa nila yan hanggang sa magiba. Kaya ang mga tuhod nila, yung anunod nila, matigas. Isipin mo, gusto mo lumaban ng Muay Thai, hindi mo pinatigas yung anunod mo. Baka isang sipa pa lang, bali na yung tuhod mo. Meron tayong isang pastor Sabi niya, pastor, nung bata ako ng puno ng saging yung binali ko. Hindi talaga, isipan niya araw-araw. Inano ka ba? Inaano ka ba nun sa'yo? Samaan mo Okay? And we'll say, ability to perform. Ayan. Isipin mo, may sword ka nga. Nasa laban ka. Pero hindi ka marunong. Yung performance mo, patay ka. Nakuha natin? So yung iskus power is the ability to perform. Kaya mong gawin dahil mo iskus. Pangalawa, is the ability to prevail. Maganda performance mo, mananalo ka. Magwawagi ka. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Hindi tayo talunan. Alin? Ito kayo ko to Ito, B-Boy champion sa Pilipinas to Isipin ninyo, galing ng bahay, 9 p.m., umuwi. Kala ko uwi lang, nag-training pa pala. Kaya pala, magaling. Kaya nananalo. Yung performance siya maganda, nagpe-prevail. Sample nga. Mahirap. Kung maganda performance mo, magpe-prevail ka. Logical? Logical, di ba? Sunod-sunod? I write to you, young men, because you are strong, iskuros, and the word of God abides in you. Dahil strong, ano sabi dyan? Because you are strong, you have overcome the evil one. How can you overcome the evil one kung wala kang iskuros o iskus ng Diyos? Gusto natin laban agad, laban. Wala kang strength. Ako natin, we need the iskus power of God so that we can perform well and we can prevail. Kaya alam nyo, recently nabasa ko lumaban ang Philippine Marines sa international competition, nanalo Philippine Marines. Ang daming mga military kalaban sa buong mundo, Philippine Marines nanalo. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Alam niyo, kulang lang sa ating sandataang lakas gamit. Pero pagdating sa quality mo, grabe po.
Meron na, si Bon, di ba yung father, stepfather mo? Ano yun, sniper sniper ng Marines. Philippine Marines. Simula sa Angli Point yata Cavite, hindi siya yun pero narinig ko, simula sa Angli Point Cavite, lalaboy hanggang Bataan. Tapos, merong isang lugar sa Bataan na doon lang makikita yung puno, kukunin nila yun. Tapos lalangoy ulit pabalik ng sa Angli Point. Lakas nun! Hindi ko alam kung Navy Seals kayang gawin yun, pero yung mga Marines natin, ganun kalalakas. Para pagdating ng bakbakan, they will prevail. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible paminsan-minsan? Paano ka magpe-prevail? Nagpe-pray paminsan-minsan. Nag-church paminsan-minsan. Paano ka magpe-prevail? You want to be strong. You want the East Coast power of God. Para yung performance mo maganda, magpe-prevail ka. Now, the third application is so that you can possess. Nung natalo mo yung kalaban, hindi ba nakuha mo yung medal? Paano makukuha medal? Hindi ikaw nanalo. So perform, prevail, possess. Ang ganda ng East Coast, no? Tama po ba? Kung hindi ka bibigyan ng East Coast power ni Lord, you will not perform well. If you will not perform well, you will not prevail. Talo ka. At pag natalo ka, you cannot possess. Ito basahin natin. When a strong man is courage, fully armed, guards his house, hindi nyo kaya tong bahay ko, lahat tong property ko, akin yan, sabi ng demonyo. Ang Las Piñas, sabi ng demonyo, akin ang Las Piñas. Kasi feeling ng demonyo, malakas siya. Merong mas malakas sa demonyo, anak ng Diyos. Amen! Wala ba mangyari? But when someone stronger attacks and overpowers to overcome or to prevail, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the plunder. Yun eh. Ito totoong kwento. Problema ako. May ikakasal ako. Last money ko lang 300. Yung ikakasal ko, sa may kinakasal ko, Labs? Lemery, Batangas ba? Layo yata yun eh. Layo pa Lemery? Mga ilang oras? 3 hours? 3 hours. Tapos sabi ni Lord, meron ako 300, bigay mo dyan sa lalaki niyan. Lord, pag binigay ko yung 300 ko, ano pang pagkasunin na namin? Sabi ni Lord, bigyan. Okay, binigay ko. Biglang Tuesday, may tumawag sa akin. May ipapag-pray, oil refinery. Ang laking oil refinery sa Quezon. Hindi na makapasok yung mga trabahador kasi may white lady. May nagpapakita babae nakalutang, naglalakad. So lahat ng mga nagtatrabaho doon, hindi makapasok. Lalo na yung night shift. Pagdating, binuksan ni Lord yung mata ko, may nakita akong poste na may valve. Tapos yung valve na yun na bali, lumabas yung langis, nasunog. Tapos may nakita akong lalaki, sa tapat nun, nasunog siya, namatay. Sabi ko, dito ba sa post, sa area na to, may nasunog ba, may namatay? Nagulat siya may-ari. Sabi niya, oo, sabi niya. Meron po kami isang lalaki, sinasara niya yung valve. Kaya lang nabali. So tuloy-tuloy yung tenancy ng mantika ba, kasi oil refinery. Cooking oil. May cooking oil, hindi kerosene, hindi diesel. May nag-spark po, yun, nasunog siya ng buhay. Sabi ko, dyan nagsimula. Nagulat. Tulad siya, paano ko nalang? Pinag-pray namin. To cut the story short, nawala yung white lady doon sa kanilang kumpanya. Nakapasok na yung mga trabaho. Back to normal. Alam niyo yung 300 ko, pinagkita ni Lord, 30,000. Lahat ng mga kasama ko sila Ate Rhea, nandun kayo yun. Binigyan din kayo kay Ari, di ba? Binigyan ng Minola. Sabi ko, ay, pwede pala. Wala namang ibang demonyo. Maghahanap na ako, baka more. Ano bang kapre dyan? May rate, no? Kapre, 10,000. Duwende dahil maliit, 2,000. Joke lang po yun. So, ano yung East Coast?
Balik natin yung sa una. The ability to perform. Wala. Yung perform. Okay, the ability to perform, the ability to prevail, and the ability to possess. Okay? Isipin nyo na lang yung lumalaban sa tournament, maganda performance niya, nag-prevail siya, na-possess niya yung gold medal o yung... Yan ang nagagawa ng iskus. Lagay mo lang sa spiritual warfare. Magpakalakas ka sa Panginoon para pagdating ng laban, ready ka, magwawagi ka, at pag nagwagi ka, lahat ng ninakaw na kaaway, mababawi mo. Amen. Tanong, sino dito, alam mo, pinagnakawan ka na ng demonyo? Diba? Pera na, napunta pa sa gamot. Na ospital pa. Pera na, nanakaw pa. Okay? So, when a strong man is crossed, fully armed guards his house, sabi niya, someone stronger attacks and overpowers him, he takes away. Everybody say, takes away. Gawin natin itong mga declaration na to. Tayo tayo. Di pa ako tapos ha? Sabihin natin, by God's iskus power, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Declare mo yun sa sarili mo. Declare mo yan. Sabihin mo, I will possess my inheritance and take back everything the enemy has stolen. At sabihin mo, I will overcome and prevail. Yeah. Pwede ka makuha ng partner. Sabihin mo sa kanya, isa-isa lang ha. Huwag kayo sabay magsasalita, yung isa na lang muna. Sabihin mo, by God's iskus power, you can do all things through Christ. Thank you, Lord. Sabihin mo, you will possess your inheritance and take back everything the enemy has stolen. Sabihin mo sa kanya, you will overcome and prevail in Jesus' name. Amen. Yung partner, ikaw naman mag-share sa partner mo. Kanina, ikaw nag-receive. Sabihin mo sa partner mo, by God's iskus power, you can do all things through Christ who strengthens you. Sabihin mo sa kanya, you will possess your inheritance and take back everything the enemy has stolen. Hey, hallelujah. Sabihin mo, you will overcome and prevail. Tayong lahat sabihin natin in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And the third power of God is the Kratos power. Pagpaumanhin ninyo, pero sino dito mahilig sa PlayStation? God of War. Si Kratos. Si President Mark. Ayan. Okay? The Kratos or the Kratos power of God. Ano to? Sabihin natin Kratos. It is the power to rule or dominion or sovereignty. Ito yung paghahari. Parang ganito lang yan kung warfare ang iisipin mo. Spaniard. Lumakas yung kanilang navy. Pumunta sa Pilipinas. Nasakop ang Pilipinas. That's Kratos. Hindi ka lang nag-prevail, hindi ka lang nag-possess, eh ngayon, sila yung naging, ano, tawag dito, ilang years tayo colony ng Spain? Sino nakakaalala? 333 years. That is Kratos power. Yung iskus power, yung nanalo ka sa laban, yung Kratos, eh yung naghahari ka na. Pwedeng napatay sila ng nilapo-lapo, namatay kunyari si Magellan. Pero ibang issue yung tinatawag nating colonization. Iba yun. Sa gera, may mga nagwawagi sa gera, pero walang kapangyarihan para maghari. O, napatay namin lahat ng kalaban, pero ang teka, mahirap.
Mahirap mag-colonize kasi baka lumakas sila, ganyan-ganyan. So Kratos means the power to rule, dominion, or sovereignty. Kratos is often associated with a king who rules and reigns over a kingdom. Okay? The king has dominion, supremacy, and authority in that realm. Siya masusunod. Kasi may Kratos power siya, dominion. Yours is the kingdom, and the power, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. Heaven, yun eh. Kratos yun. Now, basahin natin itong dalawang verse. 1, 2, 3, go. To Him be the dominion forever and ever. Sa Kanya ang paghahari. Okay, that's Kratos. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, ang paghahari, and authority before all time, now, and forever. So now, naiintindihan ninyo, bago pag-usapan ng armor, bago pag-usapan ng weapon, kinakailangan may ability. Tama po ba? Ang hinahin natin. Tignan mo nga katabi mo, mukha bang napalakas na pa rin. O dumating siyang nanghihimo. Kratos, Jesus is seated on the throne. He can never be replaced. Amen? And He can never be displaced. Ganun ka-powerful si Lord, ang walang pwedeng magtanggal sa Kanyang trono. Forever and ever, He will reign. Palakpakan naman na siya. Okay? So, sige, preparation natin. Sabihin natin, Heavenly Father, basahin nyo na lang, 1, 2, 3, go. Heavenly Father, we thank you for your gracious power demonstrated and manifested to us. We know that we will rule and reign with Christ, who is victorious over sin, Satan, and this world. To you, Lord, be the dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. Para si Lord. O, tapos na tayo sa ability. Ngayon, armor and armaments. Okay? Hopefully, mabilis ako. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. You may, so that you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. Napansin niyo ano yung paulit-ulit na salita? Diyan na nga po, hinahilayit ko nga. Stand. Histemi, tsaka antistemi. So, ibig sabihin, ang context ng Ephesians 6 is not offensive warfare. Ang context nito is stand your ground. Defensive warfare. Mamayang hapon, i-discuss ko sa inyo ang offensive warfare, pero ang Ephesians 6, ang context niya, defensive. Take your stand. Nakuha natin? Take your stand. Be able to stand your ground, histemi and antistemi. Now, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yeah. Now, uulitin ko, ano ang context? Context is key. Context is defense. Hindi pinag-uusapan dito ang offense. Okay? Mamaya makikita ninyo lahat yan, defense. Kasi nga, ano ang Ephesians? Kanina yung Ephesus, puno-puno ng idolatry at puno-puno ng sorcery. Di ba nandun yung church? Naalala ninyo yung kanina, yung introduction ko? Kaya dito, they need to stand your ground. Kahit maraming idols, kahit maraming sorcery, stand your ground. Defensive. Nakakuha natin? O, ano nangyari? Number 1. Helmet of salvation. It protects your mind. Amen. Di ba sabi, be transformed by the renewing of your mind? Paano pag nakapenetrate ang demonyo sa isip natin? Wala ka na. Wala na. Bibigay ka na.
Okay? Sabi dito, the mind, o sa Romans 8:6, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law. Tingnan ninyo, pag walang helmet of salvation, ano raw yung mind? Death. Pangalawa, hostile to God. Kumukontra, kalaban ng Diyos. At pangatlo, ayaw magpasako. Gusto mo ba ganyan ang mind mo? Ayaw. So, wear the helmet of salvation. Amen mo ba? Amen. Naalala niyo yung tao na sinasapian ng legion? Nung napalaya siya ni Jesus, nung na-experience niya yung salvation, anong description sa kanya? Di ba? Dressed and in his right mind. Ikaw mo kaya katabi mo, nasa right mind pa siya. Nasa right mind ba siya? Yan ang nagagawa ng helmet of salvation. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Pag hindi mo sinuot ang helmet of salvation, ang mali, tatawagin mong tama. At ang tama, sasabihin mong mali. Natutwist the way you think. Next. Alam na natin ito eh. Breastplate of righteousness. Ayan o. Para saan yan? It protects your heart. Your innermost being. Mga kapatid, ganito po. Sa Jewish mindset, ang puso hindi ito. Ang puso, para sa mga Hudyo, ito. Kaya sino dito, malaki ang puso? Okay? Tignan nito. Guard your heart above all else, for it is the source of life. Pag hindi mo iningatan yung puso mo, well, sabihin natin ito, man ang puso o ito, covered yan eh. Pag hindi mo kinover yan, yari ka, patay ka. Sa firing, meron tayong tinatawag sa... Sino dito nagpa-practical shooting? Wala ka punta na ng firing range. Sarap mag-firing, di ba? Ako, tagal na hindi nakapag-firing. 2 years na, simula mag-hospital ako. Pero sa firing, meron tayong tinatawag na center mass. Alam niyo center mass, di ba? Kasi attorney, nagkita kami ni attorney dun sa gun, sa Megamall. Gun show. Yung center mass. Okay, ito yung usual. Center mass na tinatawag. Anywhere here na tamaan ka, lungs, heart, yung gut, patay ka. Kaya yan, no? Guard your heart. O sa ibang translation, yung heart is translated innermost being. Okay? Ito po. Ayun na. Yan. He who believes in me, as the scripture has said, from his innermost being or heart will flow rivers of living water. Alam natin itong verse na to, di ba? Alam natin yan. Ibig sabihin, Holy Spirit dadaloy. Paano dadaloy ang Holy Spirit sa innermost being mo? Tinamaan ka na. Kaya maraming Kristiyano hindi na mamuhay ayon sa Espiritu. Natamaan na. Nakakuha natin? Ito po ay from the NASB version, yung innermost being. Pag binasa ninyo ang ESV, tsaka New Living Translation, heart ang nakalagay. So, heart and innermost being, pareho lang. Kuha natin? O, next. Ganda na ito. Saan? Ayan. Belt of truth. The belt of truth protects your doctrines and beliefs. Nagsimula na sa tamang paniniwala, nawala pa. Ito po yung belt at tawag dyan singulum. Sabi sa 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. Ito si abandon the faith. Yung nawala sa tama. Ano nangyari? Ba't nawala sa tama? Following deceiving spirits and things taught by demons. Natanay ng maling turo. So wear the belt of truth. Next. Saan? Nakaharangan yung control. Ayan. My brothers, if anyone wanders from the truth, ayan, nawala sa katotohanan. Sabihin ko sa iyo katabi, wear the belt of truth. Kung hindi mga kapatid, baka after 10 years, nasa kulto ka na. To protect your doctrines, to protect your belief, napaka-importante yan.
Orthodoxy. Okay? Baka naman mamaya ay matangay ka na ng ipula ko. Next, shield of faith. Ganda nito, gusto ko to. It protects and preserves you until the coming of the Lord. Basahin ka natin ito, 1 Peter 1:5, 1-3, go. Who through faith are shielded. O, shield of faith, di ba? Shielded by God's power, kailan daw? Until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So yung shield of faith, para mag-persevere ka, para sa hanggang sa pagdating ni Lord, na kay Lord ka pa rin. Sino dito gusto mo hanggang pagdating ni Lord, na kay Jesus ka pa rin? Oh, shield of faith. Yung testudo formation, yan ang ginagawa nila, at yung bawat isa, skuto man tawag. Sipin ka, malalaki yan. Malaki ang mga shield ng mga Romans. Kaya ka magtago. Hindi lang ulo ang natakpan, hindi lang breast ang natakpan, hindi lang paa ang natakpan, buong ikaw pwedeng magtago. So it protects and preserves you until Christ coming. Okay, next. Sandals of the Gospel. Shield of faith tayo. Yun. Ang tawag sa sandals ng mga Romans is caligate. Sipin nyo, they walk 30 miles, 30 kilometers a day. Kaya pala ang mga Roman soldier, hindi boots ang gamit. Nagtaka ba kayo ba't sandals? Ba't hindi boots? Kasi araw-araw naglalakad sila 30 kilometers, mahaba pa sa buong EDSA. Dala-dala nila yung mabigat na gamit. Kaya open yan, open. Tapos tignan nyo ilalim, mga pako, bakal. Pag nasipa ka kaya niyan sa mukha, para manapagsakan ng durian o ng langka. Okay? Anong ginagawa ng sandals of the gospel? It protects your purpose. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Kahit nakapaa ka, makakapagbiyahe ka pa rin. Kaya lang nung unang panahon, pag nakapaa ka, mas limited ka. Kaya kailangan na may sandals para yung dapat mong mapuntahan mo. Malinaw? It protects your purpose. Ngayon, tanongin mo katabi mo, anong purpose natin? Anong purpose mo, kapatid? To go. Okay? Tama ba? Bilisan ko na lang. Ayan. Ang bagal. Ayan. Ayan ako lang ngayon. Wala ngayon. Sige, next na tayo. Yung next slide. Ayan. Madalas natin tinuturo, ay merong offensive weapon, sword. Tama ba? Yun ang pagkakaintindi natin yung sword of the Spirit, offensive. Hindi po, defensive din yun. Kasi basahin natin to. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word or the rema of God. Sabihin, makaira. Makaira. Yan yung sword. Ang makaira po, maiksing sword lang yan. Kaya mamaya papakita ko sa inyo ko, at isang kamay lang yan. Ginagamit siya sa likod ng shield. Nakukuha natin? Hindi siya yung long sword na ginagamit pang lusob. Yung ginamit na word is makaira, so it's defensive. Tapos rema. Okay, tingnan natin yan. It protects you from temptation. Sino dito natokso na? Tanongin mo yung katabi mo, ano yung huling temptation? Diba? Ito, basahin natin ito. Basahin natin. The tempter came to Jesus and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every rema that comes from the mouth of God. So the sword of the Spirit, the makaira, is the rema para maprotektahan ka sa mga tukso. Amen. Amen? Amen. Okay, tuloy natin. Ayan. Basahin na lang natin, we would think that of all the pieces of spiritual armor, the sword would be the one piece with which the soldier could attack the enemy. But this is not really the case. Yes, nakakapatay siya, pero hindi siya offensive.
Even here, as with all the other pieces of armor, the short sword or makaira was primarily used for defense. Ang iisipin mo, yung panahon nila, hindi yung panahon natin. Short sword yun. Okay, next slide. Ayan yung difference of Ephesians 6 is about defense. Yung Revelation is about offense. Tignan niyo. Take the helmet of salvation and the sword, the makaira of the Spirit. Yung sword, mga 19 inches lang yan. Lulusog ka ba iksi-iksi ng sword mo? Dala-dala ng kalaban sibat o mahabang espada na dalawang kamay. Ito yung offensive. Look at Revelation 19. He is clothed in a robe dipped in blood. And the name by which he is called is the Word of God. So magkaiba pa, Logos, Rema. Pati yung sword niya. From his mouth comes a sharp sword, rompaya. Yung sword na ginamit dahil offensive, rompaya, mahaba yun. Dalawang kamay ang ginagamit. Nakukuha natin? So the sword of the Spirit is the Rema which you can use to defend against temptation. Taas mo nga yung kamay mo, kunyari may hawak-hawak ka ng sword. Sabi mo, Lord, thank you for the sword of the Spirit. Thank you, Lord, that I am covered. I am protected against any temptation in my life. In Jesus' name, amen. Malampahan natin si Lord. Hallelujah. So, lahat nasa context ng defense. Kasi nasa Ephesians 6, verse 11, take your stand. Antistemy. Take your stand. Yung stand mo as a Christian, hindi ka masusway, nakatayo ka dyan. Okay? So, last. Intercessory prayer. Pray all, sabi ni Paul, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and keep on praying for all the saints. It protects others. Nakita nyo lahat protection? Ano yung helmet of salvation? It protects your mind. Breastplate of righteousness protects your heart. Yung belt of truth protects your doctrines, your beliefs. Diba? Yung sandals, it protects your purpose to go and to preach the gospel. Yung shield of faith, it protects you until Christ comes. Okay? At yung huli, intercessory prayer, keep on praying for all the saints. Alam niyo mga kapatid, nung nasa ospital ako, down na down ako, yung mga prayer niyo ang laking tulong sa akin. Nung tinitira ng demonyo ang isip ko, tinitira ng demonyo ang puso ko, ramdam na ramdam ko ang mga prayers ninyo lahat. Ang Las Piñas, nag-prayer chain pa para sa akin. Si attorney, isa to sa pinakamaraming dalaw sa akin. Pinagpe-pray ako na 3 times yata o 4 times. Yung isang time na dumalaw siya, hindi ko na siya nakausap kasi nanginginig ako ng hinig. Hindi ko, kumamatay na ako. Tatlo na yung kumot ko, may ilaw pa. Nanginginig talaga ako, dumalaw siya. Intercessory prayer so that you can protect your loved ones. Okay? So, next tayo. Awan na yan. Next na lang. Ano sabi ni Jesus? Simon, Simon, kay Peter, Satan demanded to have you. Hinihingi si Simon ng Diablo that he might sift you like wheat, but I have prayed for you. See? That your faith may not fail. Sabihin ko kasi ang katabi, ipag-pray kita. Sabihin mo sa kabila, sabihin mo, isasama kita sa prayers. Di ba ang sarap noon? Napaka-powerful noon na sinasama natin ang bawat isa sa ating prayers. Okay? So may natutunan pa kayo? Okay tayo lahat? Before we go to the third session, sabi, stand your ground. Okay? Everything is to protect. Just lift up your hands right now. Lord, I pray that we will be able to stand our ground. I-defend namin ang faith namin, i-defend namin ang stand namin, ang ground kung saan mo kami nilagay. Protect our mind, protect our heart, protect our truth and our doctrines. Protect us until Christ comes, Lord. Protect our purpose, and through our intercession, we will protect others as well. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami isinubok sa digmaan na mahina kung hindi may ability, may armor, at may armaments.
Thank you so much, God, that alam namin we will prevail. To you be the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, welcome natin ang ating speaker na kasunod, si Pastor Ryan. Yeah, that sums our session 1 and 2. But before we move to Pastor Ryan, we will have a quick break. Okay? So 5-minute break, restroom break, and if you wanna get some snack, sige po, pwede po tayo break mo. My time is 11:35, 11:40. Please go.